Hello, Kathden fans! Alden, inaantay na lang si Kath, mga kasembreros. Na-interview pala si Alden, no? Tinanong ulit yung kanyang love life or dance partner sa buhay naman ni Ervin Santiago ng Bandera. Dun sa Stars on the Floor naman yun, mga kasembreros, no? Sa pinaka-recent niya. Tapos, bago yan, ay update muna tayo, mga kasembreros, no? Nag-trending pala, mga kasembreros, ha? Yung Love Siargao sa Twitter, number 1 trending po siya sa post ni Alden sa kanyang Instagram story. Nag-number 1 trending ang Alden Richards, number 2 ang Fantastic Form, number 3 ang Love Siargao, mga kasembreros. So tapos number 5 si Nadine Lustre. Sabi ni Alden dito sa kanyang post ay thank you to all for sharing the same excitement for Love Siargao. To our media partners and friends, thank you for posting about it. To the fans, thank you for making it to the number 1 trending topic of the day. So yun po. Grabe, no? Ibang level. Kasi ito yung sabi natin na yung impact ni Sir Alden talagang ano pa rin, malakas, mga kasembreros. Kasi nga alam natin yung press, no, yung mga media people talagang mahal na mahal din si Alden, mga kasembreros. And then ito, pasabog ni Alden, magbubukas ulit siya ng isang branch, mga kasembreros, ng The Hungry Pita sa Las Piñas naman ito, mga kasembreros. Oh, grabe. 6 hours ago, top scrolling. Yes, this is real. Calling all our bodies in Las Piñas. We've got good news, no? The Hungry Pita is finally coming to your area. Grabe, join us as we celebrate our grand opening on January 17. So bukas ito, mga kasembreros. Yung opening nila ay via a lifestyle center sa ground floor, mga kasembreros. So enjoy our buy 2 large shawarma, get 1 free for the first 100 customers only. So don't miss out. Grabe. Parang yung naisip ko na baka buong Pilipinas, no, lalagyan ng branch ng Hungry Pita ni Alden Richards, mga kasembreros, isang ibang klase. So more pagpapala, no, kaya Sir Alden Richards, mga kasembreros. Tapos yung schedule ni Alden ng kanyang mga ganap, no, pinost ng kanyang 80, mga kasembreros. So grabe, January 2 birthday niya, so dito pala sa January 18 sa Sikhayan, January 20 yung grand opening ng McDo, tapos January 24 naman ay may 80, parang celebration ng 80, mga kasembreros, no? Tapos yun nga, no, yung February naman ay February 15 yung pagbubukas po ng pagsisimula ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So grabe ang booking ni Sir Alden, talagang hectic ang kanyang schedule, mga kasembreros. Tapos post din ni Sir Alden, no, sa kanyang Instagram story. Grabing pasalamat niya. Parang the best birthday, sabi niya, the best birthday gift for 2026. A dream come true casting coup to bring together Nadine and Alden Richards in our Premium View Original Love Siargao on View Philippines, mga kasembreros. So yun, pinost ito ng View. Tapos pasalamat si Alden sa parang birthday gift niya ito, no, this 2026, the best birthday gift niya this 2026, mga kasembreros. Tapos nag-post din siya ng picture niya sa Instagram story ng kanyang outfit doon sa Stars on the Floor media launch, mga kasembreros, or media conference. So yun, mga P-pop pala, no, nagkaroon tayo ng idea. Mga P-pop yung parang kasali dito sa next season or season 2, mga kasembreros ng Stars on the Floor. So mamaya papakinggan natin itong sinabi din ni Raver Cruz, mga kasembreros. Tapos si Alden may si Alden may sinabi din dito, mga parang nag-invite din, of course, no, ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So nabanggit dito ni Raver Cruz, mga kasembreros, na mga P-pop idols, mga kasembreros, no, ang kasali sa season 2, mga kasembreros, ng season 2 ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So nakasama na dito si Raver Cruz, mga kasi alam ko last season wala siya, si Marian at saka si Pokwang.
Tapos si of course yung leader ng or choreographer ng SB19 mga kasembreros. Tapos si Coach J mga kasembreros. Pakinggan din natin ito mga kasembreros. Ang kulit ang pangalan ng apelyido ni Coach J na coach ng SB19 mga kasembreros. Si Coach J Roncesvalles na something like that yung kanyang apelyido mga kasembreros. So ang kulit lang ng kanyang apelyido mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko itong kay Raver Cruz at saka dito kay Coach J mga kasembreros na kanyang sinabi. And maging yung kay Alden Richards na nag-invite siya mga kasembreros. So Regional TV ang nag-upload nito mga kasembreros. So dito si Alden ay nagpasalamat yung pagsuporta sa season 1 ng Stars on the Floor. Tapos sabi niya shout out sa mga P-pop fans all over the Philippines na kasi makikita na nila yung kanilang mga idol na P-pop mga kasembreros sa Stars on the Floor. So may mapasabog ito ang Stars on the Floor mga kasembreros. So yun po. So mamaya pa-play ko ito mga kasembreros para ma-appreciate nyo rin po yung kanilang sinabi ng first hand na maririnig niyo po mga kasembreros. Tapos next item natin, 3 hours ago, ang GMA Pinoy TV na feature of course yung media conference or launching ng Stars on the Floor mga kasembreros. Sabi dito, look, Alden Richards, Raver Cruz, and Coach J, Joseph Roncesvalles nga, are ready to set the dance floor on fire once again with much anticipated second season of Stars on the Floor. Alden returns as host as the dance reality competition. Coach J continues as part of the Dance Authority, welcoming Raver as the newest addition to the judging panel. Hindi ko lang alam kung sina Marian at saka si Pokwang wala na. So, pero isa lang yung pinalit nila, pero kulang kung dalawa lang yung yung magiging yung magiging judge mga kasembreros, si Raver lang at saka si Coach J. Baka nandun pa rin sila Marian at saka si Pokwang. Hindi lang sila pero dapat naka-attend sila ng media conference kasi mahalaga ito, tingnan lang natin kung ano yung mga susunod nilang mga plot twists mga kasembreros. So yun po. Tapos pictures of course nina Alden doon sa sa Stars on the Floor media launch mga kasembreros or media conference. Talagang nag-ano ako ng pasabog nila. So baka 4 yung magiging judging panelists mga kasembreros. Tapos ito, 1 hour ago, Showbiz Philippines, Catherine Bernardo balik alindog na ulit at balik sa gym kasama ng kanyang mga barkada na sina Ria Taide. Hindi ko lang sure, baka ito preparation din ng kanyang Elena 1944 mga kasembreros, yung kanyang pag-gym na ito. So yung pictures na ito ay grabe naman balik alindog. So hindi ba pwedeng healthy lifestyle lang? So joke lang po. Ito po ay na-post na rin natin noong nakaraan. Itong nag-gym nga sila kasama si Ria Taide at ang kanyang mga kaibigan mga kasembreros. So yun, tao dito, baka ito rin yung preparation niya sa Elena 1944. Abangan natin yung mga susunod na kabanata. Tapos ito, next item natin, 5 hours ago. Okay. So, interesting, sabi niya dito. Kasi nga, yung Kath James or Kath Reed, mga kasembreros, at saka Aldin, sabi niya, interesting team up, isn't it? Queen Catherine and President Nadine plus multimedia prince and the Asia's multimedia star. So, tapos yung pictures ng Kath Reed at saka Aldin, mga kasembreros. So, nakakatuwa lang na napansin talaga ito ng maraming tao, And then ito, next item natin, si Kath and then si Maha, hindi ko lang kung sa Ivy Clinic ito or parang nasa museum sila, looking extremely nice. Naka-black sila pareho, pero parang throwback ito, kasi pero kahapon lang kasi siya pinost. Baka nag-throwback ito si Joycelyn Natalie, na isang Catherine fan din po mga kasembreros, na kung saan ay nag-post siya dito ng picture ni Maha at saka ni
Catherine, mga kasembreros. And then ito ang cute nito, 14 hours ago ni RC, di ako nagkamaling maging idolo ka, sobrang ganda, sobrang galing, sobrang bait. Tapos yung mga pictures ni Ma'am Catherine, nung bata pa siya, no, may nakatawa, may nagulat, may naiyak, no, mga kasi parang ano lang niya, feature mga kasus. Tapos ito, 2 hours ago, Catherine Blue Hearts, we appreciate our daily gift, your gift of loyalty, compassion, and kindness. Despite the hurtful intentions from others, you choose peace and strive to see the good in people. You serve as a model for those who look up to you, plus you truly are a natural beauty. So yun yan, tapos picture ni Ma'am Catherine. Alam ko ano ito, isa sa mga naging teasers nila ito ng Someone Someday. Pinakaunang teaser nila ito, tapos parang na-screenshotan niya lang yung picture ni Ma'am Catherine dito, no? Na parang nasa pharmacy, hindi ko lang, parang sa bahay yata ito, mga kasembreros. Pero yun po, no? Sobrang guwapa ni Phenomenal Box Office Cinema Queen dito sa kanyang litrato, of course. Tapos ito, 3 hours ago, parang nakumpara nila si Ralph De Leon, si AZ Martinez, at saka si sina Alden at Nadine Lustre, mga kasembreros, no? Kasi nga ito yung tandem nila, Alden at saka as Ralph, mga kasembreros. So pero hindi ko lang alam kasi si AZ Martinez, na ito yung mga ano, di ba? Yung mga nasa PBB, mga kasembreros. So pero yun po, talagang sumisikat na rin sila sa mundo ng showbiz, mga kasembreros, after nilang makalabas ng PBB, mga kasembreros. Tapos ito, 10 hours ago, si Zizing ay na-post niya rin, no, si Alden, mga kasembreros, na na-mention na rin dito na Stars on the Floor sa February 15 na, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin. Ito ang cute nito, mga kasembreros, kasi talagang loyal, no? Loyal siya sa Kathden, mga kasembreros. 2 hours ago, Kathden updates and official. Maghihintay kami sa inyong muling pagsasama sa television, Kathden. Sino ang naghihintay? So actually marami nag-comment dito sa comment sections. Or sa comment section, hindi ko na lang po babanggitin at saka babasahin, no, kasi masyadong marami yung ating mababasa at saka dito. Pero pabor, no, halos lahat pabor ay panatag at saka gustong gusto makita ang Kathden sa isang show, mga kasembreros, or sa isang project. Tapos ito, 5 hours ago, check vids out, na ano nila yung Kathden, Catherine, si James Reid at saka si Catherine, tapos sina Janine Gutierrez, si Jericho Rosales, si Paul, ang Kim Pao, mga kasas, at saka ang Aldin. So Catherine, Jericho at saka si Janine, ang Kim Pao at saka ang Aldin, mga kasembreros. So parang pinagtagpi niya lang yung, or pinagtabi-tabi, mga kasembreros, yung yung pictures ng love team na ito, or magka-partner or tandem sa showbiz, mga kasembreros. So ngayon parang pinapatay na talaga ng managements, mga kasembreros, yung mga, kasi di ba dati talagang sa 90s, early 2000s, talagang yung yung love team talagang patok na patok. Parang doon lang umiikot yung halos lahat ng networks, doon lang umiikot yung kanilang bloodline, mga kasembreros, na love team, daming love teams dati, mga pero ngayon parang posible na lahat. Collaboration na yun ang labanan, hindi kagaya dati na love team, no, sina Piolo, sina Juday, sina Julina Magdangal, Marvin Agustin, sino pa ba, no? Basta marami yung mga dati, yung mga love teams, mga kasembreros. So of course Kathniel, no, sino ba naman ang yung Jadine, no, Aldab, and so on, mga kasembreros. So Liz Ken, no, sina Enrique Hill at saka Liza Soberano, marami, early 2000 and then 90s, talagang ang daming love teams. Pero ngayon talagang
parang nag-evolve na, no, nag-develop na yung mundo ng showbiz, mga kasama. Hindi na sila nakafocus lang sa isang love team or sa dalawa or sa tatlo. Ang ginagawa nila yun ay pairing na sa iba't ibang sa iba't ibang networks, mga kasembreros, kasi nga collaboration is the key, mga kasembreros, ngayon. So hindi kagaya dati. So yun po, no. Pero yun, we're expecting more talaga, lalong-lalo na kasi napaka-creative na ng mga tao, especially sa mundo ng showbiz ngayon. May mga creative team talaga sila, mga kasembreros. And then ito na nga yung ating final and then yung ating main item, mga kasembreros. Maghihintay at nag-aantay lang si Alden, mga kasembreros, kay Ma'am Catherine. Kasi nga natanong siya ulit dito tungkol sa kanyang dance partner sa buhay, mga kasembreros. So posted ito ng Bandera via Irvin Santiago. So maraming salamat po, no, sa video, Sir Irvin. So sabi niya dito yon, naniniwala siya na darating ang pag-ibig, no, ang someone, mga kasembreros, kagaya ng sinabi niya sa braces, no, sa special line clear braces, mga kasembreros, na interview niya. So yun, talagang nag-aantay lang siya. Love will come true, sabi niya gano'n, mga kasembreros. Tapos sabi niya, minsan kasi hinahanap mo, tapos na yung mahanap, tapos alam na namin yun, Pops Alden, okay? Nababasa na namin. So joke lang po, mga kasembreros. Pero alam natin yan, mga kasembreros, kung sino yung alam na natin yung tono ni Sir Alden. So sabi niya sa huli, I'll wait for that. So antayin niyo lang si Ma'am Catherine kasi busy pa sa trabaho, no? Si phenomenal box office cinema queen. So magsisettle down din ang dalawang ito. Antayin lang natin, mga kasembreros, kasi nga they're still enjoying their singleness and individual projects, mga kasembreros. So talagang tayo ay team panatag lang, no? Kasi alam natin na nag-uusap, no, ang dalawang ito, mga kasembreros. Tapos ito, last item natin, mga kasembreros, parang may nag-share dito na isang fan from GMA7, View and Viva, coming very soon. Tapos yung Love Siargao nga ng Alden, mga kasembreros. So parang ginawa nilang, parang gumawa siya ng gumawa ang fan ng isang video clip featuring Alden and Nadine Lustre, mga kasembreros. Tapos yun, may music background siya, mga kasembreros. Alright, so yan mga sa ating Kathleen items, no? Team panatag tayo, team matatag, team Kathleen, mga kasembreros. So papakinggan, ipi-play ko itong kina Alden, kay Alden, of course, no? Tsaka yung kina Coach J at tsaka Raver Cruz, para ma-appreciate po ninyo. Yung isa dito, baka makapiright siya, hindi ko ma-play, pero yung kay Alden at tsaka yung sa iba ay dito mapiplay natin at papakinggan yung, mga kasembreros. Alright, so now sa ating Kathleen items, after po natin mapakinggan ito ay of course, no, pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Partner po for the show? No. As in dance partner na sa buhay dito? Yes. So, bigay na po, waiting lang naman po tayo. And ako, yun nga, kagaya po ng with one of my interviews sa isang magazine. If there's one thing I've learned in my experiences about love sa stay ko dito sa industry, love will come to you. Diba minsan kasi pag hinahanap mo, pag you feel like you're pressured because of your age, minsan doon pa natatapa, napipiso doon minsan. So I think at the end of the day, mahanap namin ng taong destined sa akin, na destined ako para sa kanya, yung paths namin. So, and I'll wait for that. To all our kapusos po all over the Philippines, maraming salamat po sa suporta niyo sa Stars on the Floor Season 1, and right now we're blessed to be given the opportunity to do Stars on the Floor Season 2, and shout out po sa lahat ng mga K-pop fans dyan all over the Philippines. Makikita nyo na yung mga idols nyo na makapag-perform dito sa Stars on the Floor stage, and we can't wait for you guys to see what we have in store for you this season 2. So abangan nyo po kami this coming February 15, only on GMA. Andito po ako, Raver Cruz,
isa sa mga bagong dance authorities, and sana po abangan ninyo ang Stars on the Floor Season 2 dahil ngayon celebrities collab with P-pop idols natin na hindi pa natin alam kung sino, pero ang masasabi ko lang, magkakagulo yung mga fandom ng mga P-pops natin dahil nandito ang best of the best. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino, pero malalaman nila. Kaya ayun, yun ang dapat nila abangan kasi kahit ako mismo na-excite na ako. And dahil sa inyo, sigurado ako magiging successful na naman ang season 2. So yun, Stars on the Floor, abangan nyo. Sa mga P-pop fans, sa mga fandom nila, abangan nyo yung mga ano nyo, pambato nyo, kasi eto talaga, dito sa show na to, makikita nyo yung palong-palo, yung baga, walang microphone to, makikita nyo pamambling, hindi kaya pumalo na mataas, kasi baga, buwis buhay, dito nyo makikita yung mga iniidolo nyo sa show na to, kung paano sila magiging palaban. Sobrang power ng ating Word of God, mga kasemberos. Ang title natin ay Durugin si Satanas. Romans chapter 16 verse 20, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. So napakaganda ng power ito, mga kasembreros. Napaka-amazing, nakakamangha, mga kasembreros, and nakaka-intriga, nakaka-curious na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na i-crush, durugin, no, tapakan, no, i-trample down si Satan, mga kasembreros, sa ating mga paa. Hindi man literal na ating mga paa, mga kasembreros, but in everyday dealing ng ating buhay sa panalangin, prayerful tayo, we are definitely addict sa pagbibiblia, sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, and so on, mga kasembreros. So yun po yung tinutukoy niya dito, and nakaka-power, nakaka-uplift ito, mga kasembreros, because sabi dito, and the God of peace will crush Satan under your feet. Grabe. Pwede namang si Lord, no? Siya na lang ang tatalo kay Satan, mga kasembreros, pero sabi niya, under your feet, ibig sabihin merong participation, merong collaboration ng tao, mga kasembreros, na tayo din ay kabahagi, no, ng pag-away, pag-crush, mga kasembreros, at saka pag-trample down kay Satan under our feet, no, under sa ating mga talampakan, mga kasembreros. So ano-ano lang ba yung ating natatapakan or pwedeng patayin sa pamamagitan ng ating mga paa, ng ating mga talampakan, yung mga ipis. Silang takot sa cockroaches, sa ipis dito. Yung basta mga maliliit na mga insekto, mga kasembreros, no, na pwede nating i-trample down sa ating mga talampakan. So nakaka-amaze ito kasi di ba, tinitingnan natin si Satan as makapangyarihan, tinitingnan natin si Satan as nakakatakot, tinitingnan natin siya sa hari ng kasamaan, ng hari ng panlinlang, no, hari ng kasinungalingan, and so on, mga kasembreros. So hari ng kahalayan, and so on. So pero sabi dito, no, binigyan tayo ng power, binigyan tayo ng authority ni Lord, mga kasembreros, para i-trample down by Him, of course, no. Huwag natin siyang walain sa picture, wag nating walain sa eksena, mga kasembreros, si Lord, kasi siya yung yung leader, siya yung Panginoon. So Romans chapter 16 verse 20 offers a powerful message of hope and assurance to believers. It begins by mentioning God of peace. Napakaganda ito, mga kasembreros. Ang kapayapaan, ang kapayapaan, ang kapayapaan. So ang kapayapaan kasi, hindi yan yung absence ng trouble. It's not the absence of challenges. Wala akong problema, nasa peace ako ngayon. Wala akong trouble, wala akong challenges, wala akong trials, wala akong kinakaharap na ganito, na ganyan, na ganyan. So, nasa peace ka. So, pwedeng ganun. But, in biblical truth, mga kasembreros, hindi po yun ang peace. Ang peace, ito po yung meron tayong kapayapaan at saka kalmado pa rin tayo in spite of the challenges that we face. Okay, meron tayong problema sa finances, mag-Judith na. Pero kalmado ka pa rin because you know and believe that God will provide. Well, of course, kailangan natin magtrabaho, ha? Hindi ibig sabihin may pananampalataya tayo ay mag-aantay na lang tayo ng pera at alkansya na maghulog mula sa langit. So, hindi po ganoon, mga kasembreros, ang buhay. So, kunwari may problema ka sa basta, no, everyday, alam natin yung mga everyday dealings natin, yung mga transactions at agenda natin araw-araw, mga businesses, for example, no, may mga activities natin na ginagawa, matatapos ba ito? Kagaya sa akin, yung pag-vlog natin, no, edit, ganun. So,
Ganun siya mga kasembreros. Lahat tayo may kinakaharap ng mga problema sa buhay. But ang mahalaga dito kung paano natin sila hinaharap. Paano natin sila sinasolve mga kasembreros. So yun po yung mahalaga. So dito, yung God of Peace ay nagre-represent at nagre-remind sa atin na ang Diyos natin ang tanging source ng totoong peace mga kasembreros. Yes, of course, makapunta tayo sa mga tourist destinations, sa mga beaches for example, na tahimik doon, na makakapag-relax ka, makita mo yung mga gandang mga view and so on, magbabakasyon ka. So tama naman yun and okay lang yun mga kasembreros na sometimes we need to relax. Pero ang peace can be experienced kahit sa loob lang ng kwarto, kahit na ikaw lang mag-isa, or kahit sa loob ng tahanan mga kasembreros kapag naghahari ang kapayapaan ng Diyos. And always remember the God of peace, kumbaga pa, it surpasses all understanding. Ang lahat ng talino, lahat ng expertise, lahat ng intelligence, lahat ng talents and skills ng tao mga kasembreros ay walang kapantay ang peace at kapayapaan ng Diyos. Grabe no? Si Jesus Christ, di ba? Bago siya nag-iwan siya ng kapayapaan sa bawat isa na hindi tayo dapat mag-away-away, hindi tayo dapat magkaroon ng division, no? Dapat ay united tayo mga kasembreros and magkaroon tayo ng peace sa bawat isa, na magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kasi kung may kagalit ka, hindi ito yung sasabi na peace be with you, di ba? Sabi sa simbahan, peace be with you, peace be with you. Tapos nasa kaaway na, ay hindi na siya doon nakaharap mga kasembreros kasi nga ay magkagalit sila mga kasembreros. So, hindi po dapat ganoon. Always remember na yun, no, yung pagpapatawad, it's also a manifestation. Napatunay din yun mga kasembreros na meron tayong peace sa ating isipan, sa ating puso. Because kung wala tayong kapayapaan, ibig sabihin we're still bothered, we're still anxious, we're still kumapa yung espiritu ng hindi pagpapatawad mga kasembreros, yung hate, yung wrath ay nasa atin pa rin, which is ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo. Ang gusto niya ay peace, because God Himself is peace, no? Siya yung source ng kapayapaan, siya ang tuburan, no? Ang spring ng kapayapaan mga kasembreros. God of peace, which underscores God's nature as a source of tranquility, harmony, and stability in a chaotic world. So, nga, no, harmony, dapat yung ating relationship ay harmonious, no? Mapayapa at may pagkakaisa at pag-ibig. The phrase illustrates that God is not just a deity of might and judgment. He is a God who desires peace for His people. So nga, hindi lang siya lakas, no? Hindi lamang authority ang pagka-Diyos, kumapa ang source ng Diyos natin or siya mismo mga kasos, kundi yung peace, no, kapayapaan at harmonious relationship sa bawat isa. So isa yun sa mga katangian or uri ng pamumuhay na gustong taglayin dapat natin, no, ng Diyos mga kasombrero sa ating mga buhay. Kasi anhin mo naman yung marami kang pagkain, marami kang pera, malaking bahay, no? Concrete na bahay, kung wala ka namang peace at kapayapaan sa loob ng tahanan, nag-aaway. yung magulang mo nag-aaway, mga kapatid mo nag-aaway. So, useless din po ang lahat mga kasombreros. So, kung kaya ang Diyos natin ay nag-remind din sa atin, no, na maliban sa power, na pag-crush kay Satan mga kasombreros sa ating mga talampakan, ay nag-remind din ang Diyos na magkaroon din tayo dapat ng kapayapaan sa bawat isa. God is a God who desires peace for His people. This assurance provides comfort and emphasizes that we can rely on Him in our struggle. So definitely, no, kung meron tayong dapat pagtiwalaan at pagkatiwalaan at pananaligan sa oras ng pangailangan and sa lahat ng season, sa lahat ng panahon, sa lahat ng segundo ng ating buhay, ay si Lord yun mga kasimres. The verse goes on to mention that the God of peace shall bruise or shall crush Satan under our feet shortly. This phrase reveals a few important truths about the Christian faith. First, it indicates the certainty of victory over evil forces. So, ito pala yun, no, isa sa mga sa mga katotohanan dito mga kasimres ay yung victory, yung triumph, yung tagumpay mga kasembreros over evil forces. So let's say gusto tayong lumpuhin ni Satan sa ating schedule, no, na wala tayong panahon sa pagbibiblia or panalangin mga kasembreros. So kapag tayo napagtagumpay natin yan, no, hindi, kailangan ko magbiblia, kailangan ko manalangin and so on. So kapag na-lead tayo ng Holy Spirit na ganoon ng ating activity araw-araw at natalo si Satan, no? So that's also kumbaga pa spiritual crushing, spiritual trampling down Satan mga kasembreros under our foot.
Kasi nga nagtagumpay tayo, no, sa kanyang mga temptations na pinupukol sa atin at saka nilalagay sa ating daanan bilang Kristiyano. So, first indicates the word bruise or trample implies a decisive action that results in the defeat of the enemy. So, talunin natin si Satan, mga kasambreros, no? For believers, this is a potent reminder that while Satan may seem powerful, he is ultimately defeated through Christ. So, we have the assurance that God will act against the adversary on our behalf. This reminds us that we are never alone in our struggles or temptations. We have a powerful ally. So, yun, yung ating leader, yung ating general of the generals, champion of all the champions, victorious among the victorious, the captain of all the captains, and chief of all the chiefs, the commander of all the commanders, the King of kings and the Lord of lords. Jesus Christ is siya yung panalo, siya yung success, siya yung victorious, mga kasamaras, and over Satan. So, parang isipin natin na, sabi ko kanina, ang lakas naman ni Satan, nakakatakot naman si Satan, pero dito ay na-remind tayo, no, ni Lord, mga kasamaras, na we can trample down, we can bruise, no, si Satan, mga kasamaras, under our feet shortly because he gives us victory every single day. So, yun nga, no, ang pinakaunang victory natin dito, mga kasamaras, alam niyo kung ano, yung paggawa ng kalooban ng Panginoon, yung kanyang utos, yung pagbibiblia, yung panalangin araw-araw, victory yun, mga kasambreros. Kasi maraming mga tao nagiging talunan sa panalangin, hindi sila nakapagpanalangin kasi busy. Maraming mga tao ang busy kung kaya hindi nakapagbasa ng Biblia. So, when you open your Bible, when you study the Word of God, that's already a victory, no? That's also crushing down Satan, mga kasambreros, under our feet. So, iba pa kasi yung tao dito, yung sa end of times na talagang literal na tatalunin, mga, although Satan has been defeated already, no, dun sa krus ng Kalbaryo, mga kasambreros, but in the coming or the second return of Jesus Christ, may mga eksena pa tayo na may mga pangyayari pa, no, may mga truth na marireveal, mga kasambreros, na nalagay na mangyayari, no, na nakalagay naman or nakasulat sa the book of Revelation, mga kasambreros, no, sa last book ng Holy Bible written by of course Apostle John the Beloved. So yun siya, no, talagang napakahalaga. Yung talaga datin dito ay kung kinagagalit ni Satan, mga kasambreros, ay magbasa tayo ng Biblia, manalangin. Talagang galit si Satanas dyan, no? Kung kaya tayo hindi man natin literal na maapakan si Satan because his spirit, no, talunin natin siya sa spiritual kingdom as well, and that's through prayer, through meditation, mga kasambreros, sa salita ng Panginoon, contemplating the Word of God, and of course sa pagsunod, mga kasambreros, ng kalooban ng Panginoon, and prayer, talagang panalangin, kasi magiging weak tayo spiritually, magiging mahina tayo spiritually, mga kasambreros, kapag hindi tayo prayerful. Maaaring malakas tayo physically, pero prayerfully or sa ating spiritual life ay magiging talunan tayo at magiging mahina tayo, mga kasus, without prayer or without the prayer life sa ating buhay araw-araw. Alright, so napaka-power ng word nito, mga kasambreros, na dudurugin natin si Satanas, mga kasambreros, araw-araw. Pamukha natin sa kanya na he has already been defeated sa krus, mga kasambreros, by the Son of the living God, Jesus Christ. And being sons, no, maging tayo ng mga anak ng Diyos ngayon, ay pakita natin at pamukha natin sa kanya yung kanyang pagiging pagkatalo at talunan araw-araw by reading the Holy Scripture, Holy Bible, mga kasambreros, at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and authority, mga kasus, at saka of course, no, durugin natin si Satan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you.